Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Masipag nga po ang kuya ngayong gabi, kaya magluluto nga po siya ng ginisang kamatis. Sobrang mura nga po ng kamatis ngayon at 15 pesos nga lang daw po ang isang kilo. Kaya medyo madami nga din po itong lulutuin ni kuya. At magpiprito nga po muna siya ng smoked fish. Eto po kasi yung request ni kuya na smoked fish naman nga daw po yung ilalagay. Ako naman daw po kasi ay puro itlog. Kaya ngayon ay si kuya naman daw po muna ang masusunod. At dahil siya nga po ang nasunod ay siya na nga din po ang nagluto. Inaalalayan pa nga po siya ni mama dahil tumatalsik nga daw po itong piniprito niyang smoked fish. Lalo na natalsikan pa nga daw po siya ng mantika. Pinrita na nga din po lahat ni kuya yung isda at pagkatapos nga pong maprito ay nilagay niya na nga po muna sa plato. Kung may matitira nga daw po dito ay pang-almusal na nga daw po namin ito pang umagahan. Ayan nga at nagsimula na nga din po si kuya sa paggigisa. At yung ginamit niya nga pong mantika sa pangprito ay yun nga din po yung ginamit niyang mantika sa panggisa. Para daw po mas lalong sumarap yung kamatis na lulutuin niya. Si kuya naman po mga kalabs ay marunong na nga po talaga siya sa pagluluto. Kaya lang, minsan-minsan nga lang po siyang nagluluto. Pero sa taga-saing naman po, ay si kuya po talaga yung taga-saing namin. At alam niyo po ba na eto nga pong kamatis ay ginagawa nga pong prutas ni kuya dahil lagi nga din po siyang nagpapapak ng ganito. Hinahayaan na nga lang po siya ni mama dahil maganda naman daw po kasi ang kamatis sa balat. Ako nga po mga kalabs ay hindi ko nga po magawa yung ginagawa ni kuya. Pero kapag nagpapapak nga din po si kuya ng kamatis ay lagi nga din po siyang sinasabihan ni mama na tanggalin niya nga daw po yung buto. Ayan mga kalabs at nung naluto na nga din po itong kamatis ni kuya ay ipinatong niya na nga din po itong ibang isda. Hindi nga po lahat inilagay ni kuya dahil yung iba nga daw po kasi ay ipapang sausaw daw po nila yun sa suka. Malalaki nga din po pala ito pong isda na nabili nila mama. Ayan nga at pagkaluto nga po nito ay isinalin na nga din po ito ni mama sa plato. Si mama na nga pong nagsalin dahil naghahanda na nga din po kasi si kuya sa mesa. Yung ganitong kasimpleng ulam nga lang po mga kalabs ay talagang mapaparami ka na nga po ng kanin. Kami naman po ay hindi naman po mapili sa ulam. Ayan mga kalabs, pagkasalin nga po ng ulam namin ay inilagay na nga din po ito ni kuya sa mesa. At siya na nga din po ang nagsasandok ng mga kanin namin. Habang ako naman ay busy nga po ako dyan, may ginagawa nga din po kasi ako. Kahit nga po hindi ko po tulungan si kuya sa pag-aayos sa mesa, ay kaya niya naman na po yan. Kaya si kuya na nga lang po muna yung naghanda sa mga pagkain namin. Pagkahanda nga po ni kuya ay tinawag niya na nga din po kami para po kumain na. Masarap nga din po pala yung pagkaluto po ni kuya dito po sa ulam namin. Kahit nga po hindi itlog yung hinalo ni kuya sa kamatis ay okay lang po dahil gusto ko rin naman po ng ganitong ulam. Tinatawanan pa nga po namin dyan si kuya dahil niloloko nga po kasi namin siya na hindi nga po masarap yung luto niya. Pero syempre niloloko lang naman po namin si kuya mga kalabs. Sabi ko nga kung hindi nga po masarap yung luto ni kuya bakit naparami nga po ako ng kuha ng ulam. Maski nga po si papa ay napaparami nga din po siya. Meron din po pala silang sausawan na suka dahil yung ibang isda nga po na hindi na ihalo sa kamatis ay dito nga po nila sinasawsaw. Ang hilig-hilig nga din po nilang magsawsaw sa suka lalo na po kapag po ganitong mga prito. At pag ako naman po, toyo man silang ay okay na nga po yun sa akin. Ganyan naman po si kuya at pati nga po sa pagkain ay napakaseryoso. Sa totoo nga lang po mga kalabs ay naubos pa nga po namin yung luto ni kuya Pero yung isda ay may naiwan pa nga po, kaya pang almusal na nga daw po namin yun bukas. God bless to all mga kalabs. Bye-bye po!